Good day, everyone. My name is Karati Fernandez. Today, I'll be discussing the topic of social grace. Social grace are also known as a good manners, and etiquette is a part of character of a person. When you say social grace, ibig sabihin, kapag marunong kang gumamit ng tamang asal, nakikita ng tao na may respeto ka, hindi lang sa sarili mo, kundi pati na rin sa ibang tao. Now, what are manners? Manners are defined as social conduct or rules of conduct. Ibig sabihin, amo ni ang mga simple rules kung paano kita mag-asal ka magtrato sa iban. For example, pagsabi ng thank you, please, at paggamit ng po at opo. Kag nagapakita sa courtesy, that is good manners. Manners are also based on past social customs. Ibig sabihin, nagmula ito sa mga kagaolian at tradisyon ng ating mga ninuno, kaya kung bakit marunong tayong magmano, magbigay galang sa ibang tao. Next, the importance of personal development. In modern society, young people are given a maturity period to grow in different areas. First, mentally. Ito yung pag-develop ng utak at kaalaman. Halimbawa, sa pag-aaral mo, natuto kang mag-isip critically at mag-solve ng problems. Next, physically. Pag-aalaga sa katawan para maging malusog. For example, regular na exercise at tamang pagkain. Next, culturally. Pag-unawa at pagrespeto sa kultura ng iba. For example, pagdiriwang ng tradisyon tulad ng Pasko o Sinulog pero open ka rin sa ibang kultura. And last, socially. Marunong makisama at makipag-ugnayan sa ibang tao. For example, kapag may group project, nakikipag-cooperate ka at hindi lang sarili ang iniisip mo. Importance of social skills. Social acceptance. Mas madali kang tanggapin ng iba kung maganda ang pakikitungo mo. Marriage or relationship. Mahalaga ang communication at respect sa partner. Next, parenthood. As a future parent, dapat marunong kang makinig at magturo ng may pasensya. Next, career. Sa trabaho, hindi lang skill ang mahalaga, kundi marunong kang makisama. Paano ito maiwasan or what to avoid? Goodness, crudity, ignorance. So next, etiquette consists of an act, rules, or living in our society. When we say etiquette, ibig sabihin nito ay ang mga rules or guidelines kung paano tayo dapat kumilos sa lipunan para siyang manual or guidebook sa tamang pakikitungo sa ibang tao. Etiquette is merely a name for pattern or behavior that is based on consideration for others. Halimbawa, hindi ka maingay kapag natutulog. Appropriateness in every situation. Halimbawa, hindi ka magsusuot ng beach attire sa formal wedding. Next, good taste. Halimbawa, marunong pumili ng tamang salita o outfit sa event. Next, right manners. Halimbawa, paggamit ng po at opo. Next, courtesy and politeness. Pagbubukas ng pinto para sa iba. Next, proper personal conduct. Hindi ka sumisingit sa pila. And last, thoughtfulness. Pag-aalala sa iba. For example, pagbati ng ingat ka kapag may aalis. Etiquette comes from the word Old French word na ang ibig sabihin ay ticket or level. Noon sa France, ginagamit ang ticket na ito bilang entrance pass papunta sa court ceremonies. Pero hindi lang siya simpleng ticket, nandoon din nakasulat yung mga rules or guidelines kung paano dapat kumilos sa harap ng hari, reyna at mga importanteng tao. So, ibig sabihin, mula pa noon pa lang, ang etiquette ay tungkol sa tamang asal para alam mo kung paano ka dapat kumilos sa harap ng ibang tao, lalo na sa formal na occasion. Ngayon, hindi lang sa court ginagamit, kundi sa pang-araw-araw na buhay para maging magalang at maayos tayong makitungo sa iba. So next, how often do you smile? Ang smile ay instant energizer kapag ngumingiti ka, nagmumukha kang approachable, friendly, relaxed, open, and comfortable. It also improves your voice quality by relaxing your throat muscles. Eye contact. Kung gusto mong magmukhang sincere, dapat marunong kang tumingin sa mata ng kausap mo.
For example, kapag nag-apply ka ng trabaho at tinanong ka ng HR, why should we hire you? Hindi ka dapat tumitingin sa sahig kundi sa mata niya para makita niyang confident ka. Using courteous words, iwasan ang mga salita na parang rude o walang pakialam. Paano ito maiiwasan or words to avoid? I don't know, I can't do that, you will have to know. Use instead, let's see what we can do, we can help you, yes, maybe, and last, no problem. Thank you for listening. Hello everyone and mabuhay. I am Anak Chean. So, my topic is all about social grace in the family. So, what is social grace in the family? Social grace in the family showing good manners, respect, kindness, and understanding toward each other. It also being polite, helping each other, and keeping peace at home so everyone feel value and love. For example is yung pagsasabi natin ng please and thank you pag may kailangan tayo. And also, yung ina-admit natin yung mga kasalanan natin and humihingi tayo ng kapatawaran. So, merong 3 practices para mas ma-improve pa natin yung social grace. First is mutual manners. So, mutual manners is showing respect, kindness, and good behavior to one another. So, dapat fair din yung treatment natin sa bawat membro ng pamilya. So, may example ako, children listening to their parents' advice while parents considering their children's idea. So, dito ipinapakita na both give and receive respect equally. So, next is love. Love means caring deeply for someone, showing kindness, respect, and support in making them feel valued and important. For example, is yung mga parents natin, di ba? Pinaprovide nila yung mga needs natin and gina-guidance nila tayo. So, last is trust to one another. Being honest, keeping promise, and showing respect so that each family member feels safe, valued, and confident in each other. So sa pamilya is kailangan talaga may tiwala tayo sa isa't isa. Kasi yan yung nagiging positive impact para mas mag-strong pa yung relationship natin. So let's move on. So, family manners. So, family manners are the polite action, respect, and kindness shown to each other at home. They include speaking kindly, listening, helping, and showing care so that everyone feel value and love. For example, is yung pinapakita natin na na-appreciate natin yung niluluto ng ating magulang. And also yung greeting family members politely when arriving or leaving. Next is honoring your parents, means showing their respect, love, and gratitude through your words, action, and attitude. It is about valuing their guidance, obeying them with respect, and taking care of them, especially as they grow older. For example is nakikinig tayo and pina-follow natin yung mga advice nila sa atin. So, in short is ang parents natin is deserve talaga nila na ibigay yung full respect na galing sa atin and dapat kusa natin yung ibigay, hindi dapat hinihiling pa nila sa atin. So next is sister and brothers. So sister and brother is family members who should treat each other with love, respect, and support. So ang sister and brother, for example, is yung mga kuya natin, sila talaga yung kakampi natin aside sa mga friends natin. So, for example is yung nag-share ng mga gamit and yung number 1 talaga is nire-respeto natin yung mga privacy ng bawat isa and also yung nagtutulungan sa mga gawaing bahay. So, social grace that impact business relationship. So, dito sa social grace that impact business relationship is dito pinapakita yung respect, good manners, and para ma-apply din natin yung professionalism when it comes sa business relationship. So, merong 6 types. First is listen up. Paying full attention when someone is speaking. It shows respect, build trust, and helps avoid misunderstanding which strengthens business relationship. So, for example is yung pagtango
pagtango natin while yung client is nag-explain, and dapat hindi natin ini-interrupt until matapos siya. Yung goal kasi sa listen up is be a better listener. Next is make eye contact. Looking at the person's eyes while talking or listening to show respect and attention. For example is looking at client's eyes during a business presentation. So yung goal dito is give everyone your full attention. Next is be on time. Arriving or finishing at the right time, it shows respect for others' responsibility and discipline. So dapat mag-advance tayo ng 5 minutes before yung schedule ng time kasi pinapakita rin kasi dyan yung professionalism natin. So example is arriving at work or meeting on schedule. So yung goal dyan is be the first arrive. Next is remember names. Calling people by their correct names to show respect and make them feel valued. For example, is ina-address natin yung name ng client habang kinakausap natin sila. So next is ignore hearsay. Not believing or spreading unproven stories. It shows respect, avoid conflict, and keeps trust in business relationship. So dito is if ever man may nakita kang coworkers na nagagossip ng mga fake news, wag ka nang sumali kasi parang respetan mo na rin yun sa tao na chinichismis nila. And last is pass on aggressive, staying calm and respectful instead of reacting with anger. So as a hospitality student, so kailangan i-practice din namin yung a lot of patience kasi for the future may ma-encounter kaming ganyan na for example is yung may mga customer na nagagalit kasi hindi nakako-complain yung mga orders nila. So kailangan magiging kalma ka and wag ipaapaw yung galit. So that's all. Thank you. Good day everyone, I'm Abby Mida, and the next topic our report is dining etiquette and table manners. So when we say dining etiquette, it's not just eating food, it's also about showing respect and having good manners at the table. It reflects our courtesy, values, and kung gaano tayo na-raise ng maayos. The way we eat and the way we act at the dining table leaves an impression kung gaano tayo ka-respectful and well-mannered. So next is bread and drinks. Para hindi ka ma-confuse kung ano yung tama, ang left hand natin is B for bread plate and the right hand naman natin is D for drink or glass. So basically, nasa left side ang bread, tapos nasa right side naman yung drink or glass. Next is napkin rules. Sa napkin rules naman is kailangan nating hintayin yung host na ilagay yung napkin before natin ilagay sa ating lap. Don't ever going bib or irap sa ating leeg. So dapat nicely lang na nakaras sa lap natin. So pag aalis naman for a while, just place it neatly sa left side ng plate mo. Not sa chair or basta-basta isabit na lang. Next is salt and pepper. So salt and pepper should always be together like twin package sila. So kapag hiingin mo isa sa kanila is dalawa talaga na ibibigay sila sa'yo. Hindi siya pwedeng i-separate. And pag gagamitin mo, hold sa base ng shaker para hindi siya messy. Next is soup rules. When scooping soup, dapat palayo sa'yo, not palapit para iwas paso if ever. And if small cup lang yung binigay, it's okay to drink directly the soup only. Hindi nakasama yung sahog. And once finished, place the spoon sa saucer under the bowl, not sa loob talaga ng bowl. That's all. Thank you. Hello everyone, my name is John Paloy Gussi, DBA Section 3, Block 4. So I am the next reporter. So my topic is all about the holding your silverware.
Ang paghawak ng silverware ay dapat ginagamit natin palagi nasa right talaga. For example, mayroong tao na gusto magpaabot ng pepper, salt, or soy sauce, is kailangan natin gamitin palagi yung ating right hand para iabot yung mga kailangan nila. Next, dito na tayo sa number 1. If your place is starting includes only one knife, pag ikaw ay nasa table at mayroon isang knife lamang na ginagamit, pag ginamit mo ito, kailangan mong ibalik kaagad sa mesa. Of course, pag ginamit mo ito, kailangan mong linisan kasi minsan binabalik natin yung kutsilyo na hindi malinis, pwedeng makaapekto sa table or sa mga cloths ng table na nagamit natin. Next, number 2, a place, plate, or charger it used to protect the tablecloth for the food droppings. Kailangan natin iayos or gamitin na maayos yung mga platong ginagamit natin. For example, you are in the table, kailangan mong iangkop yung plato kung saan comfortable kang kumain. Of course, wag natin kalimutan, minsan kasi pag nasa isang occasion tayo, pag gumagamit tayo ng mga tablecloth or yung tinatawag natin iba is mga table napkin, isang mahalagang ginagamit upang maprotektahan yung mga pagkain na nalalaglag para masalo ng tablecloth or yung mga platong ginagamit natin. Next, number 3, at a formal event, if you are served french fries, okay, pag sa isang formal event kasi, minsan kadalasan is binibigay nila is yung mga french fries for the appetizer. So, yung french fries, pag ikaw sa isang occasion, di mo siya pwedeng kainin na kamayin lamang kasi it is informal na magkita ng iba kasi isa kang formal occasion. So, kailangan mong gumamit ng mga utensils para kainin ito. Next, number 4, both hands should be used to squeeze lemon into your tea. Minsan kasi, may mga tao talaga na gumagamit ng dalawang kamay pag nag-squeeze sila ng lemon sa kanilang tea. So, ang proper na pag-squeeze ng lemon sa ating tea is ginagamit lamang ng isang kamay at hindi pwedeng dalawahin na kamay kasi pangit tingnan, especially pag may mga guests kayo or may mga visitors kayo from na mga very important person. So, kailangan natin gamitin yung isang kamay lamang sa pag-squeeze ng lemon. Next, number 5, sugar package should be placed at the table under your bread plate. Always want to keep the table looking to attractive possible, but if not necessary, hide your sugar packets. Pag alam naman natin na hindi na natin ginagamit, pwede natin siyang itabi kasi minsan diyan nagkakaproblema pag ikaw ay sa isang table kasi sometimes pag during the occasion, meron kayong mga limited resources or limited na paggamit ng table kasi maraming tao. So, pag may mga bagay na hindi mo na ginamit, pwede mo siyang itabi para in case may gusto kang ilagay sa table mo is meron ka pang space at yung iba na gustong gumamit ng ginamit mo is ma-share mo din sa kanila or malapit na sa kanila, pwede na nilang maabot. Next, you should excuse yourself from the table, remove bone from your mouth. Okay, dito na tayo. Minsan kasi may mga tao na kumakain ng mga bone. For example, fish, wings, or chicken bone, or narrow bone. So, informal po na kukunin natin yung bone gamit ang kamay sa ating bunganga. Kasi, pangit tingnan or hindi siya kaaya-ayang tingnan para sa lahat. Mas better na gamitin mo yung spoon or fork na ginamit mo. Kung anong ginamit na makakain ng bone, yun ang gamitin mo. Gamitin mo is slide mo sa bunganga mo yung bone tsaka itabi sa plato. Next, 7. You should tell others discreet manners if they have food between their teeth. Okay, dito na. Sometimes kasi tayo is nakikita natin na pag may mga marumi sa kasama natin is sinasuggest natin kagad informal talaga, isang malaking pagkakamali talaga, nasabihan mo yung kasama mo na meron siyang natirang pagkain sa kanyang bunganga kasi
ano siya, kasi pag marinig ng ibang tao, is pwede silang ma-disappoint sa ginawa ninyo kasi hindi ka aya-aya na pakinggan yung sinabi mo. Hintayin ang tamang panahon o sabihin sa kanya pag wala ng tao or may in a private or. Number 8. If you have a piece of food stuck between your teeth, you should request to toothpick from the server. Isa pong malaking pagkakamali nating mga guests pag tayo ay nasa isang occasion is hindi po tayo pwedeng magtanggal ng dumi or bara sa ating bunganga pag tayo ay nasa table. So maaari lamang natin na kunin yung mga excess or natirang pagkain sa ating bunganga pag tayo ay nasa private area. For example, pupunta kayo ng CR, banyo, or washroom para doon kayo magtanggal ng mga dumi sa bunganga nyo. And that's all. Hi everyone! So let us proceed to number 9. It is acceptable to burp or sneeze at the table as long as you cover your mouth? Yes or no? Of course, yes. Ang pag-burping or sneezing, normal lang siya ng function sa itong lawas. So, dili na ito siya mag-control kung atong siya i-stop na to, i-stop kung mag-burp ta, atong pugngan, di siya maayo. So, usaid buhaton dapat. Burp or sneeze with your napkin and away from the table. So, ang gingon dire is, kung mag-burp ta, okay naman siya. Acceptable siya sa harap sa table. When kung kakaon mo with your families or friends, okay lang siya as long as gamit mo napkin or gatabunan niyo inyong baba ninyo. Pwede niyo ma-excuse yung sarili kung nakasipon, so pwede niyo ka magsigma kay alangan naman dito ka magsigma sa tubang sa kananan. So next is number 10. When finish eating, it is fine to excuse yourself from the table. Okay, no. Kung human ng kaon, dili okay ka na mag-excuse ka sa sa imong sarili sa tubangan sa lamesa nga pagkakaon mo. Unsay dapat buhaton nimo para ma-correct na siya. Example namo sa events. Mag-wait ka nga, mag-ingon ang host nga pwede na mag-leave kung human na magkaon, or you should wait your friends or family nga mahuman sila bago ka mag-leave sa table. So next is number 11. You should alert your host as soon as you arrive at the party to any food allergies you may have. Yes or no? False ba yan? Di ba? False yan, of course. Dapat nimo i-advance ang host. Example, magpahimo kag event like birthday. So kung naka-allergic, so dapat ka maging alert. Ingnan nimo dalang ang host in advance or ang event organizer nga naka-allergic na kay para mas ma-plan nilag maayos ang imong event o mahimo nilang paraan paano ka ma-enjoy sa imong event. And ma-prepare po nilang food nga ma-enjoy jud ka. The next is number 12. If find a fly or hair in your food, you should immediately tell your server and request a new meal. If kung nakanakitaan nga buhok sa pagkaon, dapat ba nimo siya iingon sa iingon sa server or sa waiter and request a new meal? Pwede ba dili? Pwede kayo, of course. Pwede kayo ingon. Kung na kayo makita nga buhok or something object na sa food, you are entitled to a brand new plate kay naman kay responsibilidad mo nila nga dapat perfect ang food nga ma-serve sa mo. Alam kay nagbayad man ka, di ba? So, unsa may dapat buhaton? You do not make a scene at the table. So, as a respect, kay dili na may kagakaon dira kung sa event man, dili na may kagakaon dira. So, dapat dili ka maghimo og scene like na siya. Unsa man ni kana dili mo magkaon diri kay ang restaurant nila mabuhok lang pagkaon dili dili na. Mali yun siya nga buhat. You should tell to your server quietly.
and without a lot of fuss. Usa nang fuss? Without a lot of fuss. So, dagang storya. Dapat iingon nimo sa server or sa waiter nga with quietly lang or yung hunglan nimo ang maala ka nga, ma'am, sir, pwede na ako ilisdan pa ilisting kaning pagkaon ng giserve niya sa kuha kay namo nakita ang buhok god ana, or pwede may direct sa or pwede mo siya i-direct sa manager siya nga, sir, pwede ko mag-request new meal kay nako nakita yung buhok ana. So mao na dapat bato nimo. Number 13, if you unhappy with your server, you should talk to the manager. Ayun nga, dapat kung dila ka nalipay sa waiter or sa kang kadalasan mo bandire adiw ganahan siya kay batig batasan, dili ka magana, dili may pakalat na lang i-direct nimo sa manager nga ganahan sa server, dapat ilisdan ni siya na direct nimo sa manager. If you drop your fork under the table, you should retrieve it discreetly. Ang ginayon diri is kung nakay nahulog nga fork or tinidor or something utensils under the table, dapat ba nimo siya kuan balik o tapos gamiton balik siya? Tama ba ni siya o mali? Mali, of course mali ni siya. Kasi dapat buhaton nimo. Kung ay mga utensils na nahulog sa ilang sa table, dili na mo siya pwede kwaon. Kung sa event pa na, murag ginan ka nga taga-provincial, manggurod ni, di ba? O, lain gid na paminawon, no? Di na mo siya kwaon ulit. Kay, alam nga, responsibilidad na po nilang, responsibilidad po sa mga waiters or mga manager nga clean ilang mga utensils na iserve sa mga guests. So, you do not use it or again and crawl. So, dili nunid na nimo magkamang sa lamesa para kuha na tong tinidor nga nahulog sa table or kutsara nga nahulog sa table and anything utensils, dili nunid na mo siya puluton balik or gamiton balik. What should you do, di ba? Kasi dapat buhaton nimo. Sa simple lang magtawag ka sa server or sa manager. Excuse me, sir, can I request a new fork and kutsara na? So ka responsibilidad may sila i-provide ta ng mga kinahanglan nimo. Same ganiha sa tong food nga na may buhok, di ba? Pwede na ka mag-request new meal kay responsibilidad nila nga maging success maging satisfied ang isa ka customer. The next is number 15. You should point out breaches of etiquette by others for the good of everyone. Tama ba to? Mali. Mali. Unsa may ginasabot na dire? Dapat ba nimo tudluan tong mga walay ni balaan sa abot sa table manners, sa etiquette sa table manners Di need naman siya tudluan. Kaya man, dili mayo ang tudluan i-point out nimo ang tao sa ilang mga silang mali nga nabuhat atubang sa lamisa nga habang kaon mo, dili mayo. So may dapat buhaton nimo simply. Continue to behave. Example, naka sa lamesa with your family. Kung wala kabalo ang imong isuon nga dili mayo ang karang ipatong imong elbows sa lamesa, ipakita lang nimo nga wala ka gapatong sa lamesa. You should continue to behave yourself na say proper sa pagkaon na like mag-chewing of food nga naka-close ang baba, like pag hungis imong pagkaon dili ka murag baboy mo kaon ipakita lang nimo hantod na hopefully nga maka-learn pod siya nga ay nanay pagkaon day ma-realize imong isuon nga nanay pagkaon ay so di pagkaon day teng ay nanay paggamit sa kusara teng di ba maka-learn siya through sa imong maging good example ka sa ubang tao. Dili na mo siya kailangan i-point out nga ay nanay pagkaon go dili na mali na ha dili kay pitkan nimo siya na ipakita lang nimo nga kung paano ka mag-behave, kung paano ka unsa imong table manners sa lamesa nga makatuon jud siya. The last is number 16. It is acceptable to rearrange place chairs if you are not sitting with your friends. Tama ba? Acceptable ba nga i-rearrange nimo ang lamesa? Example, namo sa special event. Hadlok ka magbulag sa mong friend. So gi-rearrange nimo lamesa. Kabalo mo ang karang lamesa nga gi-arrange or mga table nga gi-arrange,
pinaghirapan na og arrange sa mga event organizer or mga host. Giplanuhan din nila maayo na para paano maging komportable ang mga guests nilang maghingkod kung para nga ma-enjoy nilang ang event. Tapos inyo lang gi-rearrange ang chairs. Mali na siya. So may dapat buhaton nimo. You should not disarrange the chairs and sit according to the host said. Mali dapat dili nimo siya i-disarrange ang mga bangko. Kay tungod giplanuhan din na sa mga event organizer. I-rearrange nimo ang table tungod lang kay tapad na diri o i-arrange nimo kay di mo tapad si mong friend. Mali na siya. Dapat kontento ka kung asa ang bangko gi-arrange kay event ba na special ba na or kung sa family dinner pa kay formal man dapat na ang lamesa, di man dapat nga dikit-dikit kay di mo pwede dikit kaayo kay may distance man dapat na siya ang sa imong with family. And the next is ayun na nga ang pinaka-last is number 16. So ulitin ko ha, number 9 ito pong ating number wait lang. Number 9 is I correct you. Number 9, cover your mouth when you are sneezing or burping. So, at the table. So, ito dapat ang gawin natin. Cover your mouth when you are sneezing or burping at the table. Number 10, you can excuse yourself from the table if the host or hostess has indicated an end to the meal and the people at your table have finished eating. Makita ang pagtalan sa ubang tao si mo anak kaya kakarang unrespect sa magkaon kag-ana di na siya maayo. In this manner makpakita si mo sa ang imong siko ipatong it still isn't acceptable manners kay storya na. So ayun. So, ang sinabi ko kanina in previous, you do not make a scene at the table. You should tell to the server directly, quietly, without a lot of dang storya na. So ayun. So the table manners is ga-involved siya diri recognizing and understanding the behaviors and etiquette expected when dining. So it is a big help and important to us to learn the table manners kay it shows to others as respect to other people. And by practicing good table manners, you can build stronger relationships, make a good impression, and make meals time more enjoyable. So kung di ba kung wala gulo, enjoy kang kaon ninyo. Mas lamig yung kaon, dili siya boring ana. And the next is dining out. Although dining out has become more casual, it still isn't acceptable to talk with your mouth full of food. Dili maayo nga magstorya ka nga imba puno og pagkaon nga naman. It is dili siya makpakita ang pagkaon sa ubang tao si mo anak kaya kakarang unrespectable. Gusto ya ka nga punong baba nga mura po kag baboy nga puno og pagkaon baba ni mo storya ka. Tapos gustorya ka lupad-lupad lang kanon sing baba gikan sang baba. Ang imong siko ipatong nimo sa sa lamesa like magnana ka gana tapos magkaon kay patong sa lamesa magkaon kag ana. Di na siya maayo. And this manners is a big help to us as a HM student nga madala to na in the future. That's all guys. Thank you. Good day everyone. Today I'll be talking about the table manners or proper manners. Why? Because they show respect, courtesy, and leave a good impression of others. First, let's talk about the basics. Table manners are important in both professional and social situations, like avoid talking with food in your mouth, putting your elbows on the table, or disturbing others while they eat.
Before the dinner, if you are invited, always respond to the invitation. At formal dinners, follow seating arrangement if there are place cards. Okay, next, let's proceed to when to eat. Always wait until everyone in your group has been served before you start eating. So now, let's move on to the silverware, food, and eating. One of the common mistakes is not knowing which utensils is used. The rule is simple. Use them from the outside going in which other course. When food is passed around, it should go in a counterclockwise direction, and remember, eat slowly and politely, not like you're in a rush. Good afternoon, everyone. This is my presentation for the group for last reporter, first meal of antiquity, virtually fold napkin in the place of the plate. Dapat kailangan natin sa left natin ilagay yung tape napkin para madaling makuha ng customer at madaling niyang malagay sa kanyang kita. Second, wait for the hand signal for the start. Kailangan natin hintayin matapos na kumain ang ating mga customer bago tayo lumapit sa table para linisin ang kinainan nila. The power of the thank you. The power of the thank you, kailangan natin